Hi Chinkers! How was your day? I hope everyone had a lovely Saturday. By the way, kanina I got busy in the kitchen dahil may bisita akong darating, yung aking pinsan. So, kanina nagprepare ako ng lunch namin. At syempre, hindi mawawala ang seafood sa ipinprepare kong food kanina. Buti kahapon may nahuling 2 alimango si tatay. So sa pagluluto ng ating alimango, nilagyan ko lang ng konting tubig at ng asin. Ito yung pinakamadaling paraan ng pagluluto ng alimango, pero I guarantee na masarap siya dahil teternuhan natin siya ng masarap na sausawan. At ito nga pala ang nahuli din naming tilapia sa aming palaisdaan. Patapos na ang anihan namin ng tilapia. Nakakatuwa nga kasi ang lalaki ng mga tilapia. At ang kagandahan dito, organic ang aming mga tilapia. Meaning, hindi siya kumakain ng feeds, kundi kumakain lamang ng lumot at digman. So, naisip kong iprito na lang tong mga tilapia dahil fresh ito. At masarap tong may katernong masarap na sausawan. At kahapon nakabili nga pala kami sa palengke ng tokwa, kaya naisipan kong gumawa ng sizzling tofu ngayon. Sa paggawa ng sizzling tofu, kinakailangan ng sibuyas, red bell pepper, at ng siling panigang. At para sa sausawan ng ating alimango at ng tilapia, ito ang the best na sausawan nun para sa akin. Kalamansi, sili, at patis. Ngayon naman, ipiprito na natin ang ating tofu. Sa ating sizzling tofu, mas masarap yung tofu na golden brown ang pagkakaprito. At pagkaprito ng tokwa, iset aside muna ito. And in the same pan, magbawas lang tayo ng mantika at maglagay ng butter. At igisa na ang ating sibuyas kasama ng ating mga sili. It will just take less than 1 minute sa paggisa natin ng mga to. And after that, ilagay na natin ang ating napritong mga tokwa. At maglagay din ng Knorr liquid seasoning, pati ng oyster sauce. At maglagay din ng paminta. At kung napapansin nyo, hindi pa ako naglagay ng asin. Later on na yun pag maglalagay na ako ng mayonnaise. And in a separate bowl, ilagay na natin ang naluto nating sizzling tofu. At dito na natin imi-mix ang ating mayonnaise. At kapag kulang pa sa alat, maglagay ka ng asin at haluin lamang natin itong mabuti. At paluto na din ang ating alimango. And lastly, gagawa tayo ng shrimp and corn soup. Para sa hipon, gagamit ka lang ng around 1/4 cup for about 4 servings na ating soup. Of course, babalatan natin ito at yung mga shrimp natin ay hiwain natin sa maliliit na piraso. Yung balat nga pala ng hipon ay huwag nyo itatapon. Gagamitin natin ito sa shrimp stock. And to make the soup, kinakailangan lang natin ng mantika at butter at igisa ang sibuyas,
pati ang shrimp na pinrepare natin kanina. At maglalagay din tayo ng whole corn kernels. Don't forget to season it with some salt and pepper at ilagay na natin ang shrimp stock. So ito nga, naglagay ako ng paminta at maglalagay din ako ng all-purpose cream to add creaminess sa ating soup. Naglagay din ako ng cornstarch slurry para lumapat ng konti ang ating soup. And finally, natapos din tayo magluto. Ito na ang ating na-prepare na food for today. Tara, kain tayo! Thank you for watching! And don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas mag-i-updated kayo sa mga future post ko.